PS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang paglutang ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at Philippine Navy na sinasabing bagman. Sa akusasyon, nagpadala umano ang mga bagman ng 805 billion pesos sa ilang mataas na opisyal ng pamahalaan. Mabigat nga itong mga bintang ni Attorney Levy Baligod at hindi naman din kapani-paniwala na nagsumite na ng signed affidavit sa Office of the Ombudsman. At kasama pa sa akusasyon ang umano'y pondo para sa hotel ng mga dayuhang investigador ng International Criminal Court, pati ICC dinamay. Kaya nga. Pero mistulang kumambyo si Baligod sa pagdawit kay Congresswoman Laila de Lima sa mga nakakuha ng maletang may pera. Pero iginiit na nabigyan ang kongresista ng paper bag na may lamang mahigit 5 milyong piso sa paper bag lang pala. Yun na nga at itinanggi na ng mga opisyal ang akusasyon at iginiit na walang sapat na ebidensya na magpapatunay sa pahayag ni Baligod. Binatikos pa nga ng Marine Corps ang tinawag nitong oportunistang grupo na iniuugnay ang mga aksyon sa pagiging totoong Marine. At bukod dyan, kinwestiyon din ang timing ng paglutang ng mga dating Marines na mistulang isinabay sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at confirmation of charges laban sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong palagay, credible ba ang mga aligasyon? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Umiyak pa yata eh. Umiyak. Hindi na ano masasabi mo? Bakit ako? Kasi... Bakit itong mga to? Sige, simulan natin. Hindi, simulan lang natin 18 versus 1. Let's go! Ito lang. Una, tandaan natin na napakagaling ng mga Duterte sa pag-manufacture ng ebidensya. Ang galing ng mga yan sa pagsisinungaling. sa pagsisinungaling. Tandaan natin, ginawa na nila yan kay Laila de Lima, acquitted of all charges. Ang galing mameke ng mga ebidensya at nakita ko yan first hand, no? Nakita ko lahat peke yung mga ebidensya at laging laway lang ang puhunan. Wala kahit anong mga corroboratory evidence. Meron mga konting picture-picture na maleta, ganyan. Automatic na nun. Dahil lang mag-iay na kayo ng mga ganyang picture. Tsaka, 805 billion. Alam niyo po ba kung gaano karami yun kahit na tigi 1,000 ang ilagay mo? Ang 805 tons. 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 Kasi ang isang milyon, 1 kilo. No? 100 million, 100 kilos. 1 billion, di ba? 1,000 kilos, 1 tonelada. 805 na tonelada, dinadala-dala mo lang sa mga bale-baleta kunyari. Yung nga lang paper bag ano sabi niya? 5 million to 10 million, di ba? Ang nakuha daw. 10 kilos po ito sa lagay mo sa paper bag. Hindi ba nang niloloko nitong mga ito, no? Tsaka, tandaan natin, itong mga Marines, dishonorably discharged. Dishonorably discharged daw sila. Kaya yung credibility pa lang, apart from the fact na hindi nagtutugma-tugma yung mga kwento, malala na. Last na, gusto ko lang rin sabihin. Pero parang ganun talaga ata yung yung modus ng mga gumagawa ng ganitong klaseng kwento galing na sa mga Duterte. Kasi yung kaso din dati kay Congresswoman Laila de Lima na mga hindi naman men and women of character, 'di ba? Yung mga kunwaring testigo. May mga dishonorably discharged, may Yung mga nasa pigitan. kaso, di ba? Convicted criminal. Convicted criminal. Diba? Si Peter ko, sinaksak muna 2 days before, na-pierce pa yung lungs niya ng saksak, tapos dinala sa Kongreso para mag-testify. Di ba? Parang ganito ulit eh. Same na modus, no? Same na modus talaga. Kaya sabi ko, expert ang mga Duterte sa pagmamanufacture ng ebidensya. Kailan ba nangyari yung mga inosente pinatay tapos pinantahan ng shabu at saka pinantahan ng mga barel? Pareho pa yung mga serial number itong mga barel doon sa mga police report, di ba? Sinasabi na namatay daw sa pneumonia pero may butas yung bungo, di ba? So magaling na magaling mag-manufacture ng ebidensya at magsinungaling itong mga Duterte. Pero nagtataka lang ako Tanong niyo kung bakit. Bakit ka nagtataka? Nagtataka lang ako Okay, Tanong bakit? yung bakit Kasi
bakit kaya nauna yung press conference? Ay! Ba? Ay! Bakit nauna yung press Ay! conference bago magsumite ng affidavit? In fact, hindi ko pa nga nakikita gagayin yung signed affidavit. Ilang days after, sinubmit na raw sa ombudsman, pero nauna yung press conference si Baligod. Di ba? The timing is just suspect. Gusto nila talagang ilihis yung usapan ng mga oras na yun kasi nagsimula na yung confirmation of charges hearing, no? Tapos ang di-discredit mo pa, ICC. Ang tawag mo pa, winine and dine. Winine and dine. So automatic, pag winine and dine, corruption na raw yun, no? Assuming na totoo, ha? Pero lahat ng mga ito, bakit si Baligod para nagte-testify? Nakita mo ba, Baligod? Nandun ka ba nung inabot yung mga pera na yan? Tapos lahat ba't ikaw? Hayaan mo sila mag-testify kung totoo yung sinasabi, hindi yung kung anong mga kabalastugan ang sinasabi niya, as if siya ang may personal knowledge sa lahat ng ito. Tapos aaminin mo na error on your part na nailagay mong Congresswoman Laila de Lima doon sa listahan. Tawagin na natin siyang si Direk. Oo. Siya ata ang Direk eh. Kaya kailangan siya na lang magsalita eh. Kasi baka makalimutan ng mga kasama niya yung script na napagkasundo. O, yung mga scriptwriter dito sa with due respect, ha, baka mawalan kayo ng trabaho. Baka mag-apply kaya to. Hindi mawala ng trabaho eh. Nagsasabi tayo ng totoo eh. Hindi naman mga fiction writers sa mga writers natin sa due respect. Oo. Hindi, at saka alam mo, ang sinasabi ko din na ang napapansin ko, simula hanggang ngayon, itong ganitong klaseng itong mga bagmen daw kuno ng Marines, yung testimonya ni Nicholas Kaufman sa ICC, yung nilalabas ng kanilang mga troll networks, Duterte troll networks, na uuwi na si Tatay Digong, malakas pa tayo, pagde-declare ng candidacy ni VP Sara, siege mentality to eh. Parang naghahanap talaga sila ng psychological safety sa isa't isa na kaya pa natin to. Alam mo yun, parang minsan nga iniisip ko baka hindi naman na talaga taong bayan yung audience ng kanilang mga gawa-gawang kwento. Ang audience na ay isa-isa. Kasi sila mismo, hindi na sila sigurado kung kakayanin pa ba nilang magsama-sama sa dami ng kinakaharap nilang kaso, kasinungalingan, no? At nakakahabol yung batas. Sa loob man at labas ng bansa, hinahabol na sila ng batas. E di ngayon, kailangan nilang maghawak kamay, gumawa ng mga kwento para makaramdam naman siguro ng mabawas-bawasan ng takot at panganib na nalalapit na ata ang pagtatapos ng Duterte story sa bansang ito. Relating lang dyan sa siege mentality, napansin ko lang sa mga social media users natin dyan, makikita nyo ngayon ang Meta sa Facebook, pag nag-scroll kayo, and if you're a page, may option na i-hide mo na lahat na nag-react sa post mo. So, mas nakakatakot ngayon, if you publish a post, a politician for example, if you publish a post, and makita ng mga tao, ang daming heart reacts. Kahit na questionable yung facts dun sa post mo, questionable yung opinion mo, may influence yung mga nag-scroll by lang na parang, tama siya. So, hindi mo na makikita, unlike Yung mga before, reacts. pag inopen mo yung reacts, tignan mo lahat ng pangalan, makita mo troll farm yan. Makita mo Vietnamese yung account na yan, Thai yan. Makakapag-isip ka na, okay, they're just influencing public opinion through trolling. Pero ngayon, di mo na makita, akala mo, puro totoong tao yan. Okay, speaking of So, comments, Ito mo sa